Ano na? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Actually, unang-una pagudas tanong sa kakatano sa Galabukan siya sa BARM, si Dr. Marjani. Ikadua, so commissioner tano sa youth. So skano sulangon dun o mga tagapadatan mga officers o barang kabyas organization o mga youths. Yan to pod mga bityara nami na titwin niya masala opportunity sa kitano makanggalabak so mga kangudan katawan tano mangisyan mo siya sa kano Islam do siya kano bang samoro na skano yung mga potentials yanin mga na so di kaumbayan sa mga tempo tano niya sa guna na naskano yung makaumbayaron. So hindi taman mapasad ang mga kakatanon niya, hindi taman akatamanan nila na skano'y makataroson. Iya ka-importante na mga youths ba niya, isa na ilita na piyasya sa kanuhay at ulama na nangadan tanong sa komite para sa youths. Na sa maya yata no status siya kanuhay at ulama na i-mobilize tano so langon dun o mga organisasyon o mga youths niya ba'y sabab as kami na pagka-priority nami ilangon ang mga activities para sa mga youths kagina sabab sa kano ka-importante nin ito ba'y padanto bityara nami actually niya ba'y kakatanon niya sa Galabukan amay kasya sa kano BARM okay da siya manam kanuhay at ulama nando masikan siya sa edad na sigurado ako saki kakanin na siya sa mga nangay po sa mga tempo na adan ang mga personal mga meeting ami sabab sa kano kapangagi sa kano katamanan tanong na timbangan niya pambaka nakapagilaya kami madakal malunaw gutada kami makapagilaya topic tanong niya na yan nami paratiyaya na pinaka-importante niya kano mga mga nakinagu ang mga bityara although niya na masikan nakadwa ko maka-lecture isa so pagana yan naros sa pagana na so ikadwa naros sa Albaraka restaurant na masikan balingan ng tano sa guna ugay da salinan tano sa mana pamakin kano sa mapya ka mana mga gitano sa kaginaya importante ba sabab sa kano ka importante no niya topic nando ka critical buno niya ba topic na anan to paukit ng tano sa mana kapangagi why kagina upamaka lecture bu na may to ba nakadwa ko din niya naka-lecture na yanin mana
Ah, so, ganun na lang, inshallah, sikapin natin na para tayong mag-aaral. Parang pinag-aaralan natin, inuusisa natin itong paksa. So, ang para sa amin, ang hangarin natin ay bawat isa sa atin, hindi man tayo magkakahiwalay, kundi matuntunan natin kung ano ang nararapat sa atin para sa bilang pagtugon sa mawqiful Islam atau kamawqifu ahli sunnati wal jamaah sa status ng Islam o kaya ay status ng ahlus sunnati wal jamaah pagdating ng mga fitan. Pag dumating ang mga fitan o kaya ay mga pagkakaiba na inshallah tatalakay natin ano ang mga palatandaan. Gayon din ang pagtatalakay natin sa Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kasi kung tutuusin natin, isa ito sa kinakailangan natin na malaman natin kung ano ang Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sa dami ng mga jamaah, sa dami ng mga grupo, sa dami ng mga klase ng mga Muslim, ay kinakailangan natin na matunghayan natin ng husto ang tinatawag nating Ahlus Sunnati wal Jamaah. Yung kung ano ang mawqif ng Ahlus Sunnati wal Jamaah sa lahat ng mga aspekto. Sa lahat, sa akida, hindi lamang sa akida, kahit pa sa sa mga issue sa jurisprudence. Kasi minsan madalas na ang nasusunod natin hindi yung pananaw o kaya ay madhab ng Ahlus Sunnati wal Jamaah, kundi ang mga ibang madhab na hindi dahil sa marahil ay dahil sa kakulangan ng kaalaman. So minsan, yun na rin ang ipinagtatanggol natin. Kaya kinakailangan natin na makilala natin kung ano ang katayuan ng Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ang naitala na paksa natin ay mawqifu Ahlus Sunnati wal Jamaah fi zamanil fitan. Ikalawa, kung ano ang kung paano natin tangkilikin ang sunnah, kitab at saka sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unang-una, sa tingin ko, ang mas magandang pamagat ay mawqiful Islam kaysa mawqifu ahli sunnati wal jamaah. Mawqiful Islam fi zamanil fitan wal ikhtilaf. Kung ano ang mawqif ng Islam. Kasi alam niyo, kung ganun ang pinaka-title natin, so ang mawqiful Islam sa madaling salita, sa madaling pag-aaral, ay tangkilikin ang Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kasi yung Ahlus Sunnati wal Jamaah, iyon man ang kailangan natin pagdating ng zamanul fitan, panahon ng mga fitna at panahon ng hindi pagkakaiba. Gawa ng maraming mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unang-una yung hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna min qablikum min ahli al-kitab iftaraqu ila 72 millatan wa sataftariqu ummati ila 73 kulluhum finnar.
illa wahida ma ana alayhi wa ashabi. O kama qala sallallahu alaihi wasallam. Itong hadis na binigkas natin ay riwaya ni Abu Dawud at saka si At-Tirmidhi at saka si An-Nasai. So malinaw na ang umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam katiyakan na makakaroon ng 73 milla o kaya ay grupo, firqa, na walang maliligtas dito sa 73 na ito, maliban sa iisa kung sino man ang grupo na ang kanyang sundin ay ma'ana alayya wa ashabi. Kung ano ang pamamaraan, kung ano ang daan o sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga kasamahan. Isa pang hadith na riwaya ni Ahmad at sinabing sahih ni Al-Hafidh, sabihan niya, 72 finnar wa 72 finnar wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jama'ah. 72 na mga grupo ay nasa impyerno at iisa lamang grupo o kaya firqa ang nasa paraiso, wahiyal jamaa, ang grupo ng jamaa. So ano ang ibig sabihin yan mga kapatid? Ano ang mawqif natin o ano ang mawqif ng Islam kapag dumating na ito? At ito ay dumating na. Kasi noong nag-aral kami sa Islamic University, doon ako nakatapos ng Sharia sa Islamic University, hindi sa Jamiatul Imam. Ay marami ng binanggit na mga ferak na taliwas sa Ahlus Sunnati wal Jamaah. So ibig sabihin mayroon na at ito na ang kinakaharap natin na challenge sa Ummah Islamiyya at dito rin sa atin sa Bangsamoro. Medyo na sa atin sa Bangsamoro sa ngayon. So ano ngayon ang sa pinakamadaling sabi, ano ang mawqif natin? Ano ang mawqif ng Islam? Tangkilikin ng Ahlus Sunnati wal Jamaah. Yun ang mawqif natin. Alamin ang Ahlus Sunnati wal Jamaah. Lahat ng isyu sa aqida, lahat ng isyu sa jurisprudence, sa furu', kinakailangan natin ang Ahlus Sunnati wal Jamaah. Huwag na tayo lumabas sa Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kaya tingnan niyo bakit mawqiful Islam, hindi mawqifu Ahli Sunnati wal Jamaah. Mawqiful Islam, sa panahon, kapag dumating ang panahon ng fitan, yung mga fitan. So ano ang mawqif natin? Si Al-Allama Ibn Baz, Abdul Aziz bin Baz, na dating mufti ng Saudi, at kinilala ng mga ulama sa buong mundo, na isa sa mga malalaking mga ulama sa buong mundo. Sabihan niya, وَيَسُرُّنِي أَنْ أُخْبِرَكُمْ بِأَنَّ الْأَحَادِيثَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالْفِتَنِ وَالتَّحْذِيرِ مِنْهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى الْفِتَنِ التي لا يعرف فيها المحق من المبطل التي لا يعرف منها المحق من المبطل. Gusto ko sabihin sa inyo na ang mga hadith na nagtatalakay ng fitan at ang pag-iwas sa fitan na nabanggit sa mga hadith na yon, ang mga hadith na yon ay ayon sa mga pantas, ay ang tinutukoy doon sa mga hadith na yon na fitan ay yung panahon na hindi mo na kayang alamin kung ano ang tama, sino ang tama, at saka sino ang mubtil, sino ang nagbabaluktot, o kaya ay kung ano ang baluktot, kung ano ang batil.
Sa tingin nyo, kapanahunan sa ngayon na medyo nalilito na ang sa atin sa Bangsamoro, medyo may kalituan na. So sabihan niya, ففي هذه الفتن المشروع منها الحذر المشروع فيها للمؤمن الحذر منها. Sabihan niya, sa panahon na ito, kapag dumating na ang fitan na ito na tinutukoy natin, sabi ni Al-Allama Sheikh bin Baz, ay ang nararapat sa isang mu'min, iwasan ang fitan, layuan ng fitan. Katulad sabihan niya, وهي التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Katulad sabihan niya ng ipinahayag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sabihan niya, sabi ni Propeta, wal qa'idu fiha afdalu min al qa'im wal qa'imu fiha afdalu min al mashi wal mashi fiha afdalu min as sa'i, aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sabihan niya, katulad ng sinabi din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mawqif. Ito ang mawqif na ipinahayag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mawqif ng Islam at mawqif na ipinahayag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal qa'idu fiha afdalu min al qa'im. Ang nakaupo sa panahon na yan, panahon ng fitan, ay mas mainam kaysa nakatayo. At ang nakatayo sa panahon na yan, ay mas mainam kaysa naglalakad. Almasi, naglalakad. At ang naglalakad sa panahon na yan ay mas mainam kaysa tumatakbo. Tumatakbo. Sa palagay ko, malinaw ang diwa o kaya ay lohika ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit hindi pa tayo makarating sa mawqif, malinaw ang katayuan na itinuro sa atin ni Propeta Muhammad o kaya ay kahulugan ng hadith na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabanggit natin ang mga hadith hinggil sa fitan. At ang paliwanag ni ipinakilala sa atin ni Al-Allama Sheikh Abdul Aziz bin Baz kung ano ang palatandaan ng fitan. La yu'rafu fiha al-muhiqqu min al-mubtil. Hindi na alam kung sino mang nasa tama at kung sino man ang nasa kabaluktutan. Kung sino man ang nagsasabi ng tama at saka kung sino man ang hindi nagsasabi ng tama. Yun ang palatandaan. At sa palagay natin, kahit sa mga Arabo, medyo tumagal kami sa mga Arabo. 1986 ako nag-umpisa mag-aral sa Kuwait. At bago lang ako umuwi. Dahil lang sa Hayatul Ulama. Kaya ako na dito. Medyo dito na ako nakapag-stay. So nakita natin na ito rin ang napakalaking problema. Ano ang mga dalil sa Quran na ikangay sumusuporta sa mga hadith na yan na nabanggit natin? Hadith ng 73 na grupo. 72 na grupo. Ano ang dalil sa Quran? Unang-una sa Surah Hud, verse 118 hanggat sa verse 119. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Manatili silang magkakaiba, nagkakaiba, nagbabanggahan. Sino ba gayan? Tayo na mga Muslim. Ang umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa man rahima rabbuk, maliban sa kung sino mang kaawaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, biyayaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So saan natin makikita ang biyaya, ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala? Saan natin makikita ang pinakatama, ang tama? Hindi lang pinakatama,
sa Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sa Ahlus Sunnati wal Jamaah, sapagkat kaya nagkaroon ng Ahlus Sunnati wal Jamaah, ang grupo ni Propeta Muhammad, ang grupo ng mga khulafa, ang grupo ng mga sahaba at mga ulama na sumasang-ayon sa mga sahaba na sinusunod nila ang tradisyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit nagkaroon ng Ahlus Sunnati wal Jamaah at nagkaroon o kaya ay nakilala itong Ahlus Sunnati wal Jamaah nang dahil sa mga hadith na yan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugon sa mga hadith na yan at saka itong mga talata na bibigkasin natin insyaallah, kaya nagkaroon ng Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kasi kung walang Ahlus Sunnati wal Jamaah, manatili ang mga tao o kaya ay mga Muslim na magkakaiba. So sino man ang kawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang manatili sa Ahlus Sunnati wal Jamaah? Ang tanong, Muslim ka, nakikita mo yung takot, pananampalataya, pero nasa Ahlus Sunnati wal Jamaah ka ba? Yan ang pinakahamon, mga kapatid. Napakaraming nagpapakamatay tayo sa mga issue, samantala hindi natin natutuntunan ang Ahlus Sunnati wal Jamaah. Napakalayo tayo sa Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bagkus ay nasa kabilang ay mga firqa na salungat sa Ahlus Sunnati wal Jamaah. Subalit mga Muslim tayo lahat. Ikalawang talata na pag-aaralan natin sa suratu Al-An'am. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Suratu Al-An'am verse 153 kung hindi ako nagkakamali. Verse 153. Naririnig niyong itong wala tattabi'us subula, pagkatapos gumanito sa lupa si Propeta Muhammad. Ha? Yun ba ay pinapagod lang niya ang kaniyang sarili? Talagang pinakita niya sa mga sahaba na mangyari na darating ang panahon na lalatag ang napakaraming daan. Subalit inunanan niya na sabi, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Yan na yaon yung Ahlus Sunnati wal Jamaah. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Ako nakikita ko na ang Bangsamoro kailangan ito na ang magiging natin. Otherwise, kung ang tingnan natin yung lahat ng mga iba't ibang mga o mga pananaw na sumasalungat sa Ahlus Sunnati wal Jamaah, manatili itong hindi natin pagkakaisa. Manatili itong fitan na nakikita natin sa kapaligiran natin. Pero kung magkaisa tayo sa Ahlus Sunnati wal Jamaah, panawagan natin sa lahat ng mga ulama, kung lahat tayo ay matuntunan natin, lahat ng mga ulama, kahit saan mag-aral, ay tuklasin natin ang Ahlus Sunnati wal Jamaah at diyan tayo magkaisa, katiyakan na walang iba, walang dahilan kung bakit hindi tayo magkaisa. Sigurado ako na magkakaisa tayo, insyaAllah. Magkakaisang mga ulama, magkakaisa ang mga Muslim, magkakaisa tayo ng mga Bangsamoro. Isa pang talata ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung talata na may, doon din sa Suratul An'am. Suratul An'am din yung may nabanggit na Syi'a. Sino yung hufad? Verse 1, natatandaan ko pero hindi ko matandaan yung talata, pero verse 159. Innal ladhina farraqu dinahum syi'a lasta minhum fi shay. Tama? Lasta minhum fi shay.
Innal ladhina farraqu dinahum syi'a. Syi'a, mga grupo. Sila ay nagkakaiba sa kanilang pananampalataya ng maraming grupo. Nagtatag ng maraming grupo sa kanilang pananampalataya. Lasta minhum fi shay. Hindi kanila kasama kahit anuman. So hindi kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maliban sa Ahlus Sunnati wal Jamaah. Maliban sa Ahlus Sunnati wal Jamaah. So ngayon mga kapatid, ang sagot natin sa mawqiful Islam sa panahon ng fitan at panahon ng pagkakaiba na hindi nakakayanin alamin kung alin ang tama at sino ang nagsasabi ng tama at saka hindi tama, malinaw na natunghayan natin na ang mawqif natin sa Islam, ang mawqif natin ng mga Muslim, batay sa mga nabanggit natin ng mga talata at mga hadith ni Propeta Muhammad at yaong sinabi ni Al-Allama Al-Sheikh Abdul Aziz bin Baz, ay ang paghawak natin, pagsunod natin sa Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ang mapabilang tayo sa Ahlus Sunnati wal Jamaah. Otherwise, sa tingin natin, kung sino man ang lumabas, makalabas ang kanyang akida, makalabas ang kanyang pananaw, kahit pa sa mga branches ng Islam, sa mga issues, sa jurisprudence, kat sigurado natin medyo tayo kutob na o kaya makakasigurado tayo na mapabilang doon sa mga 72 na grupo na kulluhum finnar. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero ito mga kapatid, huwag niyo sabihin, huwag niyo pangalanan ang mga grupo dahil wala, katulad ng kafir. Pwede natin sabihin na ang salitang kafir, pero wag natin sabihin sa kahit sinong tao na ikaw ay kafir. Bawal, hindi ganun ang curriculum o kaya ay guide sa atin ng Ahlus Sunnati wal Jamaah. So ngayon mga kapatid, ano ang Ahlus Sunnati wal Jamaah? Ano ang definasyon ng Ahlus Sunnati wal Jamaah? Unang-una, Ahlus Sunnati wal Jamaah, yung mga hindi niyo to na nalalaman, pwede niyo isulat. Ahlus Sunnati wal Jamaah humul firqatun najiyah. Tingnan niyo, humul firqatun najiyah. Sabi ng mga ulama. So sila ang grupo na ligtas sa impyernong apoy. Ibig sabihin, sila yaon ang grupo na nabanggit sa mga hadith na yon, na iisa lamang grupo ang patungo o kaya ay nasa paraiso. Yung maka na alayhi wa ana wa ashabi. Sa isang hadith, yung riwaya ni Imam Ahmad na sinabing sahih ayon sa kay Al-Hafidh, wahiyal jamaah. Kaya Ahlus Sunnati, kaya pinagsama ng mga ulama ang Ahlus As-Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnati wal Jamaah. Hindi pwede magkahiwalay. Kahit ikaw ay nasa sunnah, kung wala ka sa jamaah, jamaatul muslimin, kahit nasa jamaah ka, napakalaking grupo ka, pero wala ka sa sunnah, kailanman ay hindi ka mapabilang sa mga Ahlus Sunnati wal Jamaah. Huwag niyo ito kaligtaan mga kapatid. Minsan, ako ay nasa sunnah. Pero nag-iisa ka. Nag-iisa ka. Hindi ka kasama sa grupo. O ako ay nasa grupo, pero malayo ka sa sunnah. Hindi mo rin makakamit hindi ka rin mapabilang sa Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kaya Ahlus Sunnati wal Jamaah humul firqatun najiyah allati tamshi ala sunnati ar-rasul ala sunnati an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Yun nga yung as-sunnah, Ahlus Sunnah. Ang nang hahawak sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sunnah ng mga khulafa ar-rasyidun. Mga khulafa ar-rasyidun.
minsan pag pinag-uusapan natin yung moral governance, good governance, yung just governance, sinasama natin yung hukuma rashida. Yung governance na sumasang-ayon ang kanyang hinahatak na daan sa mga khulafa ar-rashidun. Kaya khulafa guided. Yung governance na guided, na hindi lalayo ang kanilang yapak, ang kanilang daan sa daan o kaya ay sa sistema ng khulafa ar-rashidun. Kasi humul firqatun najiyah allati tamshi ala sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sunnati al-khulafa ar-rashidin wa minhaj as-salaf as-salih, at ang daan ng mga sinaunang mga tao na mga Muslim. Wa minhaj as-salaf as-salih. Pero tingnan niyo mga kapatid, bakit kailangan natin yung sinauna? Hindi natin pwedeng baguhin ang pananampalataya. Yung mga development, lahat ng mga bago sa pananampalataya, bago na ginagawa natin, basta hindi labag sa pananampalataya, hindi haram, pwede natin gawin. Pero mismo yung pananampalataya, katulad ng akida, mga pagsasamba, lahat ng mga bagay na hindi pwedeng baguhin, hindi natin pwedeng baguhin. Lan tasluha hadhihi al-ummatu illa bima salaha awwaluha. Hindi maging mabuti itong ummah maliban sa maliban sa kanilang paghatak, pagsunod sa guide ng mga sinauna sa kanila. So ano ang challenge natin? Sapagkat mayroong salaf, may naunang mga tao at may mga bagong mga tao. So ano ang mawqifo? Dito na, darating na tayo. Ano ang mawqiful Islam? O kaya ay mawqifu ahli sunnati wal jamaah sa nauna at sa kahuli. Sabi ng mga huli, kami ang magaling. Kasi yung mga nauna, mga backward pa, wala pa yung mga eroplano. Kailangan hindi sila lumabas sa nauna sa kanila. Tingnan nyo, tayo rin na. Kailangan din natin sabang sa muro na hindi tayo lalayo. Ipagpatuloy natin ang yapak ng ating mga ninuno, ang ating mga leaders. Otherwise, kung magbago tayo, hindi natin alam kung saan tayo matutungo. Saan tayo makakarating. Gayon din, sa pagsunod sa Islam, hindi ka pwede mawala sa daan ng mga sinauna. Sino ba gayang as-salafus salih? Sabi ng mga ulama, si Muhammad, ang ating propeta, hum Rasulullah wa sahabatuhum ridwanullahi alaihim. Yun ang salaf salih. Kailanman, kahit anong mangyari, kahit gaano ma-develop ang mundo, hindi tayo pwede mawala sa guidance, sa daan ni propeta at ang kanyang mga kasamahan. So, ano ang mawqifu al-Islam? Ano ang katayuan natin Islam sa huli? Paano makitungo ang huli sa una? Kailangan, pamikamikal ka ba? Ano, Nori? Mikatagal tano. Kita no mga bang samuro sa guna. Mikatagal tano. Madakli atorni. Mga ulama, nakagos kami sa labi 10,000. Madakli mga atorni tano. Mami kami kaltano din sa kagkapya, kangguna tano, kagkapya no ingat tano. Pero wag nating kalimut, wag naman tayo. Basta hindi labag sa Islam, pero kailangan natin din yung salaf. Salaf. Kasi maliligaw tayo. Katulad ng minsan, kumbaga, ipawano natin na medyo malawak ang kaalaman natin sa ngayon kaysa una. Ipalagay natin na medyo maano ang pag-iisip natin sa ngayon. Pero ano ang katayuan ng mga ulama? Ano naman ang katayuan ng Islam? Kapag makita mo na malakas ang yung matalino ka ba? Matalino ka. Ano naman ang katayuan ng Islam? Ano ang guide? Magiging guide mo. Tingnan mo ang pag-iisip mo. Kapag hindi sumang-ayon sa Islam, sa batas ng Islam, tingnan mo yung kahit gaano ka katalino, ibig sabihin may problema.
Kasi ang kaisipan natin, ito ang, huwag niyo kalimutan, ang kaisipan natin, kahit gaano tayo katalino, ang matalinong kaisipan ay hindi pwedeng sumalungat sa batas. Hindi pwedeng sumalungat sa batas. Hindi pwedeng sumalungat sa batas ng Allah, sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kailangan hindi ang sunnah ang sumasang-ayon sa matalinong kaisipan, bagkus ang matalinong kaisipan ang sumasang-ayon naturally, fitrah, na sumang-ayon sa batas. Kung hindi sumang-ayon sa batas ng Allah, ibig sabihin may problema. Sobra so kinapangagi. Nanto yan hindi naunutan na sa mga concept secular. Ito ba naunutanin? So mga si Darwin, sa ni mga ni pamangagyan tanong na kuana mikada-kada la mga kuana. May ba sa anpaganaya siya sa bilim ay ano mga structure na kamo nga kuron. Na training ang kami ang mga ulama na isa structure kuana pamandu na langon amalabitin na katero na pari, katero ni kuana, katero tikong kuana nanto hanggang kus kasauras niya binatero hanggang kus kasauras kami kada-kada kali katerusan nu Rasulullah hadis ayatan sa penaron kabanan kadang kailangan si pari kadang kailangan ni hindi isa na mga tao kontra mikada-kada kali mga hadis mikada-kada kali katero ni Imam Syafi'i pantag sa niya bay mga teron kabannya nanto bay labit ka so yanin mana ad nanto makakontra so pamikiran ta kagina ad na problema kanu pamikiran ad na nauna natarima no pamikiran. Ikadua na nanto binasa so pamikiran. Nabinasa so pamikiran. Kanalangon na matulangad na mapi pamikiran. Pagkaparate kanu siya ba? Kanalangon na matulangad. Yan ninyo pamabuna. Kanalangon na mapi kambityaran na matulangad. Mapi pamikiran. Ilay naman so isakat teruni Sheikh Izzuddin Al-Bayanuni rahimahullah. Tigin istaslim li ahkamil Islam fa innal Islam mustaqqum minal istislam wala taqisil umura bi'aqlik falil aqli haddun yantahi ilayhi kama lil basari haddun yantahi ilayhi. Allah mapiyagid. Isuko mo ang sarili mo sa mga batas ng Islam. Sa mga batas ng Islam. Yun nga yung kahit gaano ka katalino, sumuko ka. Yun ang iuna mo. Sabihin mong may problema sa pag-iisip ko. Sapagkat sabihan niya ang Islam ay hinango sa salitang istislam, surrendering, submission. Wala takisil umura bi'aqlik. Huwag mo gawing batayan ang utak mo, ang kaisipan mo. Sapagkat sabihan niya, ang kaisipan ay may hangganan, katulad ng mata, may hangganan. Di ba ang mata, kahit gaano ka-perfect ang mata mo, pero may hangganan. Ito, makikita ko na yung diyan sa likod, dun sa labas. Tumayo ka sa disyerto, walang nakasagabal, may hangganan ang panig. Ganyan din ang kaisipan. So pagdating sa batas ng Allah, hindi huwag mo sabihin na kailangan sumasang-ayon sa kaisipan ko. Sumuko ka doon kasi ibig sabihin, hindi inabot ng kaisipan mo. Hindi inabot ng dunong mo. Hindi inabot ang pag-aaral mo. Ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magaling tayo sa kung anong logic ng Allah, bakit niya iniatas ito. Okay din yon. Pero kahit hindi natin alam, ang hikmah ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sinabi, hikmah ni Propeta Muhammad sa kanyang sinabi, nastaslim, kailangan natin isuko ang sarili natin. Kailangan natin sumunod sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya, mayroong wasiya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingnan nyo, usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin tamassaku biha 'addu 'alaiha bin nawajiz. Riwaya ni At-Tirmidhi na sinabi ni Sheikh Al-Albani na sahih na hadith. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usikum, pinapayuhan ko kayo na maging matakutin sa Allah at makinig at sumunod
kahit pa ang mamuno sa inyo ay alagad, alipin, na galing sa Habasha. Abdun Habashi. Abdun Habashi. Sapagkat sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang mamuhay sa inyo, kumbaga malo ba kalanduan sa umur, fasayara ikhtilafan kathira, na makikita na makistiyak na makikita niya ang pagkakaiba, napakaraming pagkakaiba. Fa'alaykum bisunnati, so ang nararapat sa inyo, sundin niyo ang aking sunnah, sundin niyo ang aking sunnah, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, panghawakan niyo, tamassaku biha, panghawakan niyo, addu alaiha, kagatin niyo ng malakas. Sa inyong itutunin niya ba'y panga? Kagatin niyo ng malakas, dino din papitas-pitasi. So sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nando sa sunnah ng khulafa'ir rasyidin. Si Imam Syafi'i sabihan niya, "Idza wajadtum sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatamassaku biha wa la taltafitu ila ahad." Sabihan niya, kapag makita niyo ang sunnah ni propeta, panghawakan niyo, wag na kayo lumingon saan pa. Wag na kayo lumingon saan pa. Kapag makita niyo ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikalawa na napakaganda, sinabi ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah. Sabihan niya, innama yarfa'u Allahu as-shakhsa biqadri tamassukihi bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Na sabihan niya, ito sabi ni Muqbil Al-Waqi, sabihan niya, ito ang nabilibang ko, na hindi ko makalimutan na sinabi ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah. Sabihan niya, ang Allah, itataas niya ang tao. Innama, kanyang itaas ang sinumang tao, gawing marangal ang sinumang tao, nang dahil sa nang dahil sa lakas ng kanyang paghawak sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ibig sabihin, nang dahil sa ating paghawak sa sunnah ni Propeta, itataas tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatlong hadis, ikatlong sinabi ng mga ulama, si Sheikh bin Salih Al-Fawzan. Si Salih Al-Fawzan. Sabihan niya, al-fitanu mithlu tufan. Inshallah, kahit dito na lang kasi alam ko na masikip ang oras natin. Napakarami tayong magandang idugtong pero masikip ang oras natin. Sabihan niya, al-fitanu mithlu tufan. So fitna daw, mithlu tufan, parang baha. Parang baha, tufan. Makagilid dito ba? Makagilid swingid. Basta maadan sa fitna na pakagilid swingid. Nakagilid din naman. Umal Islami ang ini kataon ron. Data na makagilid. Amayan to BCN na masikan meeting ako niran. Kaya ginasabab sa basyad na pamikiran niran sa kapralitan. Inanggulan niya sa Palestine. Niya ba, data na makagilid. Ang mga Allah. Da sabab ini. Kanaskitan ni mabagar sa intiro dunya. Wen makarata sa Ginoo. Na umaya bumbay katamanan tanong sa bangsa Morwa. Makagilid tenubon. Pakawatanan wallahu ta'ala. Makagilid tenubon. Kaya Afghanistan, nakagilid na ni Afghanistan. Oriano, tinofikan siran wallahu ta'ala sa nakambaya-baya siran. Al-fitnatu mithlu tufan, wala yanju minha, wala yunja minha illa bitamassuki bis sunnah. Da kun akalapas tanong sa niyabi kapkagilid doingad, akasugata degan, aintiro, wala tayong ligtas sa pagka ano na yan. Ini Tagaloga. Illa maliban sa paghawak sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yumkinu an tatamassaka bis sunnati illa idza araftaha. Hindi naman pwede na mahawakan mo ang sunnah ni Propeta Muhammad maliban kung malaman mo, matunghayan nyo. So kayo na mga youth, ito ang pinakaano namin sa inyo, pinakalas na appeal namin sa inyo. Tunghayan nyo ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwag sa media, huwag sa social media.
Ha? Huwag sa mga translation lamang na English. Kasi mas marami ang na-translate sa English na kunwari Islam na hindi yun ang Islam. Hindi yun ang Islam. May listing ako diyan. So, tunghayan niyo sa mga ulama ng Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ha? Sa mga nakababatid sa Ahlus Sunnati wal Jamaah. Pag-aaralan niyo ako ilang mga ika-anim na batch ang pagtuturo ko sa katulad nitong mga paksa. Ha? Sa una, 2 sa Kuwait, natapos ko, mayroon akong ginawang aklat. Na yun ang isisiniminar ko. Ngayon, kasalukuyan doon sa Parang. Sa Bungabong, 2 bisis na. Ha? Sa Mabini noon, may natuturoan ko din diyan na batch. Sa Kuwait, 2 batch. So inshallah, mayroon ding nag-organize ng mga attorney batay sa kay Sheikh Qardawi na supposed to be mag-umpisa sila, mga almost sobra sila 30, mag-umpisa sila itong Ramadan pero hindi natin nakayanan. Baka ngayong Ramadan pag-usapan namin. Ha? So inshallah, tunghayan nyo ang sunnah ni Propeta Muhammad para mahawakan nyo. Kasi kung hindi nyo tunghayan, diyan kayo magbatay sa social media, so lalo kayong malito. So mas mainam yung umupo na kayo. Ha? Sabi ni Ad-Dhahabi, tamassak bis sunnah waltazim bis samt. Itong mga tinuro niya. Panghawakan pag dumating ang fitna. Panghawakan niyo, sabi ni Al-Imam Ad-Dhahabi, rahimahullah, tamassak bis sunnah, panghawakan niyo ang sunnah, waltazim bis samt, adhere na, tumana ka ba? Tumana ka, samt. Tumana ka, kana miring ka dama mo, mamong ka dun sa manamig kataw. Niya may problema tanong, mamong ka dun sa Islam pikir, atau ka Islam online, atau ka Islam dosan. Islam kapantas. Ha? Wala tahud fi ma la ya'nik. Huwag kasabihan niya pumasok sa hindi mo alam. Ha? Hindi mo alam. Kapag idha ashkala alaik, 5, idha ashkala alaika, faruddahu ila Allah wa rasuli. Idha ashkala alayka shay. Pag mayroon kang problema, hindi mo naunawaan, bumalik ka sa Allah, sa kitab ng Allah at sa sunnah ni Propeta Muhammad. So alamin mo, huwag ka agad-agad magsalita, huwag ka minsan nag-i-imagine ka. Pagkatapos, ganito ang Islam. Ha? Maraming mga nagsasabi ng Islam na Islam pikir. Di ba Islam yung sarili Islam na dito lang nagmula? Ha? Walang pinagmulan sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinakahuli sabihan niya, kung isang ka, kapag tanungin ka sa mga bagay na hindi mo alam, sabihin mong yun pala, kif wa qul la a'lam. Tumayo ka. Kaya huminto ka at sabihin mong la a'lam. Hindi ko alam. Kenapa hindi ko na halang din na manakad mikataw. Ano pa na niya sa kaya da malod na saling kaya naya koron inikidia pipakat ko. Pinapagunot-unot ko. Pag naya mangutuba, naya mga padaib kutubanin na mangilay din sa pendo punaw lama, anakapat sa salyo na di ko tiging surinderan sa kinagkataw. Weda gu makakuha na natatagapad ako kay na ya korong kinelaya manayaning kinagdam kanu ilmu bisnu Allah Ta'ala benar na bahar. Mana yanin kinelay apya suka pembat yan hindi makatikamatiya. Kagi natigin ilmu ko besanan niya wama utitum minal ilmi illa qalila. Siya tanawutaman insyaallah. Sukrana benar kanu kapag imbayto di kanu masumo sa kapamakinag barasang tanun Allah Ta'ala. Ya importante ya tanu pagapasan na aden miyong bayatano sa timpo tanuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Syekh kanunto patadam ng kasal kami. Okay, kagina kami ito na